Dumarating po sa buhay ng isang tao at kailangan ng bawat isa sa atin ay dumating sa ganong tagpo na naiintindihan natin ang dahilan ng ating pag-iral. Why do we even exist? Ba't tayo nilikha ng Diyos? Para sa anong paraan? Para saan ba yung mga iba't ibang karanasan natin? Yung mga malalaki, yung mga maliliit, para saan ba lahat yun? May kinalaman po yan sa ating pag-aaral sa umagang ito. 1 Samuel chapter 17, 28 to 29. I'll read both in the English and then the Filipino version. Now Eliab, his oldest brother, heard when he spoke to the men, and Eliab's anger was aroused against David, and he said, "Why did you come down here? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the battle." And David said, "What have I done now? Is there not a cause?" Tandaan niyo po yung phrase na yon. Sa Tagalog po. At narinig ni Eliab na kanyang pinakamatandang kapatid nang siya'y magsalita sa mga lalaki, at ang galit ni Eliab ay nag-alab laban kay David. At kaniyang sinabi, "Bakit ka lumusong dito? At kanino mo iniwan ang ilang tupa yaon sa ilang? Talastas ko ang iyong kahambugan at ang kalikutan ng iyong puso, sapagat ikaw ay lumusong upang iyong makita ang pagbabaka." At sinabi ni David, "Anong aking ginawa ngayon? Wala bang dahilan?" We've entitled this as, "Is there not a cause?" Wala bang dahilan? Dalawang bagay ang tatalakayin natin sa mensaheng ito. First of all, is the background of this story. Ano ba ang mga nangyari? Bakit nasabi niya ito? At pangalawa, ano nga ba ang tamang layunin o adhikain na dapat mayroon tayo? What is the right cause that we should have in life? Sa pagbasa natin ng talatang yan, siguro may mga ilan sa inyo na nahuhulaan nyo na kung ano ang kwento sa 1 Samuel chapter 17. Dito sa kabanatang ito ng 1 Samuel 17, ito yung napaka-famous story between David and Goliath. Napaka-epic battle, makasaysayan. At alam na natin ang kwento nito. Pero bago maganap yung eksaktong pakikipaglaban ni David kay Goliath, marami munang nangyari. At yun ang titingnan natin. Kung titingnan nyo sa kabanatang yan in verse number 4, ang mga Philistines na matagal ng kalaban ng Israel, meron silang tinatawag na champion. At kapag sinabing champion, ang ibig sabihin, siya yung middle person, tagapamagitan. Ang tawag sa kanya ay dueler, nakikipaglaban. The best among the best. Hindi siya ordinaryong mandirigma, yung pinakamagaling. At ang kanyang layunin, hamunin ang kabilang kampo para mag-raise up sila ng isa at sila lang dalawa ang maglalaban. In fact, mababasa niyo yun sa verses 8 and 9 of 1 Samuel 17. Anong sinabi niya doon? At siya'y tumayo, ito si Goliath, at humiyaw sa mga hukbo ng Israel at nagsabi sa kanila, "Bakit kayo'y lumabas, nagsihanay sa pakikipagbaka? Hindi ba ako'y Filisteo at kayo'y mga lingkod ni Saul? Pumili kayo ng isang lalaki sa inyo at pababain ninyo siya sa akin." Verse 9, "Kung siya'y makalaban sa akin at mapatay ako, magiging alipin nga ninyo kami. Ngunit kung ako'y manaiglaban sa kanya at mapatay ko siya, ay magiging alipin nga namin kayo at maglilingkod sa amin." Sa iba ang tawag dito, mano a mano, man-to-man combat. Parang napaka-logical, di ba? Bakit? Kaysa maubos ang buong army at maraming mamatay, ba't hindi isa na lang laban sa isa? At sila ang magdidikta, kapag nanalo yung isa, panalo yung buong bayan nila, maglilingkod ngayon yung kabilang na natalo. Napaka-logical.
No, magandang ideya kung meron ka na isang champion o napakagaling na mandirigma. At ang Philistines, meron yan. Pero yun ang problema. Walang ganoon ang taga-Israel. Now, nung dinescribe itong kanilang champion, dinescribe si Goliath as 6 cubits and a span. Now, tandaan nyo, yung cubit is about 18 inches. Simula sa siko hanggang sa dulong daliri. That's the average size. At yung span is dun sa hinlalaki hanggang sa hinliliit. Thumb to small finger, na nakabuka yung kamay. Kaya pag kinuwento daw, lumalabas na ang height nitong si Goliath is about 9 feet and 9 inches. Saka naman nakakita ng ganun? Talagang higante. Itsura pa lang matatakot ka na. No, hindi ko maiwasang maalala nung ako'y nag-aaral sa UST at nakasalubong ko si EJ File. Kung nanonood kayo ng PBA, EJ File, ang kanyang height 7 feet 1 inch. Laki-laki ng bag. Papalabas na siya, ako papasok pa lang. Nakaganon ako. Ang pakiramdam ko hanggang dito lang ako sa bewang. Isipin niyo yung ramdam ng mga tao na makakita ka ng halos 10 feet giant. No wonder, takot na takot si King Saul at ang buong army of Israel. At binabanggit yan sa verses 11 to 24. Nagulat sila sa ganoong challenge. Sapagkat sanay ang bansang Israel makipaglaban, buong hukbo nila. Kahit gaano karamihan, sabay-sabay maglalaban, ngayon lang sila marahil nakarinig ng isa lang sa isa. Nagulat sila. Pero kung tutusin, kung merong isang pwedeng humarap, physical ang pag-uusapan iyon ay ang kanilang haring si Saul. Bakit? Ang description kay King Saul, lalo na nung bago pa siya maging hari, medyo mahihain pa siya nun. Pero ang description kay Saul, he was head above shoulders of other people. Literal. Pag ginamit niya yung term ngayon, ibig sabihin, mataas ka sa iba. Pero ito, totoong ganoon. At may mga nag-estimate na marahil siya ay 6 feet 9 inches. Matangkad pa rin by ordinary standard. Although malayo pa rin siya kay Goliath. Pero kung may tutuusin, pwedeng makipaglaban siya yon. Now, ito po ang pagpapatunay ng malungkot na kalagayan ng hari ng Israel at ng buong bansang Israel. Nakakalungkot. Bakit? Nung una, bago maganap ang labanang ito, ang tawag kay Saul, magaling na mandirigma, a great military leader from 1 Samuel 14:52. Marami siyang naipapanalong mga labanan. Pero nung umalis sa kanya ang Espiritu ng Diyos, nawala rin yung tapang. At masamang spirito ang gumagambala sa kanya, napalitan ng takot. Kaya sa panahon ito, takot na siya. My friends, as the Bible says, God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Yan dapat ang karanasan ng isang Kristiyano na lumalakad sa Panginoon. Nasa kanya ang tapang ng Diyos. Pero nawala kay Saul. Hindi na siya sumusunod sa Panginoon. Kaya mapapansin niyo sana at this time, hindi na lang pinag-uusapan ng physical na labanan. This was actually a spiritual battle. Bakit? Yung kanilang champion na si Goliath, hinahamak ang bansang Israel. Nagsasalita siya ng masasakit na salita at hindi niya naiisip, iyon ay paghamak din sa Diyos. At walang sino man sa kanila sa bansang Israel ang handang lumaban sa Kanya. At makikita nyo, kapag ang mga tao malayo sa Diyos, nawawalan tayo ng tapang at kakayanan na gawin ang nais ng Diyos.
At pansinin nyo, kahit sa atin, kadalasan, ang mga labanan sa buhay natin, hindi naman physical eh. Hindi naman tayo kasama sa mga gerang nagaganap sa iba-ibang bansa. Kadalasan, ang mga pinaglalabanan natin, spiritual. Kaya hindi tayo mananalo sa spiritual na labanan na gamit-gamit ang physical na sandata. Lalo natin kailangan ma-realize gaano kailangan nating lalong lumapit sa Diyos sa pananalangin, sa paghahanap sa Kanya, sa Kanyang mga salita at pagsuko ng ating sarili. Pero gaano karami sa atin, araw-araw, sinusubukan nating i-handle ang mga nangyayari sa buhay natin ng sarili lang natin. That was the sad state of the nation. Pagdating sa verse 16, palapit daw ng palapit itong si Goliath at ibinigay niya ang kanyang challenge for 40 days. Ang tagal. Tinutuya niya ang bansang Israel sapagat sinasabi niyang, wala makaharap sa inyo sa akin. Ang turing niya sa kanya mga duwag. Walang mag-dare na humarap sa kanya. Kaya for that period of time, there was a standstill. Walang nagaganap. Kaya yung binabanggit sa verse number 19 of 1 Samuel 17, now Saul and all the men of Israel were in the valley of Elah fighting with the Philistines. Yung term dyan, nakikipaglaban sa mga Filistea, ang ibig sabihin, they were in a position ready to fight. Handa sila makipaglaban, pero hindi pa sila talaga nakikipaglaban. Umaakma pa lang sila. Now, wag nating aalisin sa kwentong ito. It is not about David and Goliath per se. But it is about God and the sovereignty of God. Paano natin makikita ang pagiging hari ng Diyos na siya ang may control ng lahat ng mga pangyayaring ito? Pag binasa nyo ang kabanatang ito, makikita nyo na si Jesse, ang tatay ni David, niwala sa kanyang hinagap na ang kanyang pinakabunsong anak. Remember, David was the 8th of 8 sons. Ikawalo siya. Bunso siya sa 8 lalaking magkakapatid. Pero ang point is, wala sa kanyang hinagap na mapapasabak yung anak niya. Bakit? Pastol ka. Diyan ka sa mga hayop. Huwag kang sumama sa kanila. Hindi naman mahirap magpastol eh. Hindi mo kailangan maging matalino, hindi mo kailangan ng degree, hindi kailangan galing ka, malakas ka, o matapang ka. Although, later on sasabihin ni David, nagawa niya ang lahat ng yun. Nang walang nakakakitang ibang tao. Kung paanong nilabanan niya daw yung mga oso at yung leon na gustong pumatay sa kanyang inaalagaan, sabi niya in verse 36, ginawa niya yun ng tahimik. Ibig sabihin, ando doon na yung katapangang binibigay sa kanya ng Panginoon. And later on, yung experience na yun, na pagpapastol, magagamit ni Haring David kapag siya na ang hari ng Israel para pangunahan na yung mga tao. Again, another lesson. Huwag niyong babaliwalain yung mga karanasan niyo sa buhay. Sapagat hindi aksidenteng dinadala tayo ng Diyos sa particular na panahong iyan at sa mga sitwasyong yan because later on, hopefully, kung may natutunan tayo, magagamit natin yan. And that's what happened to David. Pero at this particular time, sa isip ni Jesse, yung 3 anak niya, si Eliab, si Abinadab, at Shammah, yung 3 panganay, sige, kayo ang sumabak sa labanan, tulungan nyo sa Haring Saul, maging bahagi kayo ng army, pero wag yang si Bunso. Ano naman magagawa niyan? Di ba? And di ba minsan ng mga parents, we are so protective of our children, sometimes we underestimate them. Bata pa yan eh. Ano naman ang kamuhang mo? Sa palagay nyo, kailan ba matututo? Hindi ba pag bata? Tinuturuan na dapat ng salita ng Diyos. Hindi ka pa magsisiryosong turuan siya. Kailan pa pagka malaki na, may sarili ng isip? Or, tayo ba minamaliit din natin ang sarili natin? At yung kaya na binigay ng Diyos? Hindi ko kaya yan. Wag. Sapagkat bawat isa sa atin, ginawa ng Diyos uniquely at may pinagkaloob siya sa atin. Itong ginawa ng Diyos. Inilagay ng Diyos sa puso at isip ni Jesse na ipadala itong si David. Simple lang naman ang kanyang plano. Magdala ka
ng pagkain. Yun lang. Napakasimple, di ba? Sabi sa verse 17, at sinabi ni Jesse, sa Tagalog, ang layo, Isai. Sinabi ni Isai kay David na kanyang anak, dalhin mo ngayon sa iyong mga kapatid ang isang epa nitong trigo na sinangag at itong 10 tinapay at dalhin mong madali sa kampamento sa iyong mga kapatid. At dalhin mo ang 10 kesong ito sa kapitan ng kanilang libo. At tingnan mo kung ano ang kalagayan ng iyong mga kapatid at kumuha ka ng pinakakatunayan. Ibig sabihin, balita mo sa akin kung ano nangyari. Ganun lang. Pumunta ka, bigay mo, gusto niyang maging supportive sa army of Israel, sa kanyang mga anak, and then sabihin mo, remember, wala pang text, wala pang messenger, wala pang social media. Ang tanging parang malalaman niya kapag may nagbalita. Yun lang ang plano ni Jesse. But God had other plans. Iba ang plano ng Diyos. Totoo naman, di ba? Kadalasan, plano tayo ng plano, but have you ever taken time to seek God? And tinanong mo na ba ano ang plano niyo para sa akin, Panginoon? Hindi lang yung plano ko. Remember Isaiah 55:8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. Yung plano ng Diyos, maaaring iba sa plano natin. Kaya kailangan natin palaging humihingi sa Panginoon. What happened pagkatapos siyang utusan ng kanyang tatay? Magandang sabi sa verse 20. So David rose early in the morning, at si David ay bumangon maaga sa kinaumagahan at iniwan ang tupa na may isang tagapag-alaga at nagdala at yumaon na gaya ng iniutos sa kanya ni Isai, at siya'y naparoon sa kinaroroonan ng mga karo habang ang hukbo na lumalabas sa pakikipaglaban ay sumisigaw ng pakikipagbaka. Manotice nyo kaagad ang katangian ni David, madaling sumunod. May sinabi yung tatay, walang reklamo, gumising ng maaga, sinunod. At hindi ba sarap ma-develop, hindi lang syempre sa mga anak, isang sabi lang na magulang, at lalo naman kung wala namang masama sa sinasabi ng magulang, sumunod agad. At nadadala natin yung kahit tayo tumanda na. Pag tayo may boss, ayaw nating sumunod agad. Lalo naman pag merong sinabi ang Diyos, alam mo, gusto ng Diyos ipagawa sa iyo, anong gagawin natin? Panginoon, baka naman pwedeng sa susunod na lang. Or abala ko eh. Huwag maging mabilis pagdating sa pagsunod sa Panginoon. At makikita nyo, napakainam na nagpaplano in advance. Paano niya magagawa yun na pumunta sa camp, di may pag-iiwanan siya ng kanyang mga tupa? Diba? Proper planning helps us na maging mas maayos ang pagtakbo ng mga bagay-bagay. Pagdating ni David sa camp, mabilis tiningnan niya ang sitwasyon, gusto niyang alamin kung ano nangyari. At nalaman niya na itong si King Saul ay magbibigay ng gantimpala sa sino mang makakapatay sa kalabang ito, yung champion ng mga Philistines. But again, sa takot ng mga tao, walang isa man ang nag-volunteer. Now notice the important role of the leader. Bawat isa sa atin is a leader in one sense. Because as someone said, ang leader daw is someone who has an influence. Kung may nai-influensyahang kang tao, then you are leading that person in one way or another. Gaano kahalaga yung role of a leader? A leader must lead by example. Nawala kay Saul. Kahit anong pabuya ang ibigay niya, hindi ma-encourage ang mga tao. Bakit? Nakikita nila yung leader nila takot eh. At hindi man lang gustong lumaban, di sila rin panghihinaan ng loob. It's the same thing. If we have our own families, meron tayong mga kaibigan, may grupo tayo, at somehow, gusto mo silang i-lead sa Panginoon, imposible na kung ikaw mismo ayaw mo sa Panginoon and then you would expect people na lumapit sa Diyos. By example. Nung narinig ni David ang sigaw nitong higanting ito from verses 23 to 27 at inalam niya ano ang mga nangyayari, kinuwento sa kanya. Sabi sa verse number 25,
At ang mga lalaki ng Israel ay nagsabi, nakita ba ninyo ang lalaking iyan na sumasampa? Tunay na sumasampa siya upang maghamon sa Israel. At mangyayari na ang lalaking makapatay sa kanya ay payayamanin ng hari ng malaking kayamanan at ibibigay sa kanya ang kanyang anak na babae at palalayan sa Israel ang sambahayan ng kanyang ama. Hindi na magbubuwis. Alam niyo, para kay David, hindi mahalaga yung pamuyat. Marahil, iba ito sa kaisipan ng karamihan, di ba? Pagka gusto mong tumanggap ng malaking bonus, gagpapakitang gilas ka, no? Para kay David, gusto niya lang gawin yung nararamdaman niyang tamang gawin sapagkat alam niya yun ang gusto ng Diyos. Hindi mahalaga yung rewards. Although it might come later, hindi yun ang main priority. Nakita ni Eliab, or si Eliab sa Tagalog, yung kanyang panganay na kapatid, anong nangyayari? Anong naging reaction niya? Balikan natin verse 28. Now Eliab, his eldest brother, heard when he spoke to the men, and Eliab's anger was aroused against David. Nung narinig niya yung sinasabi ng mga kalalakihan kay David at naririnig niya nakikipag-usap, sabi, at ang galit ni Eliab ay nag-alab laban kay David at kanyang sinabi, bakit ka lumulusong dito? At kanino mo iniwan ang ilang tupang yaon sa ilang? Talastas ko ang iyong kahambugan at ang kalikutan ng iyong puso, sapagkat ikaw ay lumusong upang iyong makita ang pagbabaka. Napakabilis niyang maghatol. Kinwestiyon niya agad ano ang dahilan o motibo ni David sa pagpunta sa battlefield. Ininsulto niya ang kanyang kapatid sa pag-emphasize, kanino mo iniwan niyo yung kakaunting mga tupa? Kukunti na nga lang, iniwanan mo pa. Para bang gusto na lang niya sabihin, without saying it directly, wala kang business dito. Ba't nandito ka pa? Wala kang dahilan para pumunta dito. Napaka-negative attitude. Pero hindi pa siya tapos. Sabi niya, alam ko ang yabang-yabang mo at punong-puno ng pagmamalaki yung puso mo Kaya ka pumunta dito sa labanan. Ano yun? Bigla na lang siyang naging expert. Nabasa niya agad ang isip at puso ni David. Of course, that's not true. Inutusan si David ng tatay niya at may dahilan kaya siya naroon. Mga kapatid, ito ang isa sa pinaka-dangerous na landas na tinatahak natin kapag iniisip nating alam natin ang nasa isip at puso ng ilang mga tao. Para bang basang-basa na natin. Sino ba nakakabasa ng isip at puso? Hindi ang Diyos. Hindi ba ang Diyos? Pero, habang iniisip ko to, gaano kadalas na natin ginawa, mabilis tayong dumating sa conclusion. Ganyan yung taong yan kasi naman sinabi niya to, so ibig sabihin, ganito yan. Ang dali-dali natin dumating sa conclusion, hindi naman natin alam lahat ng nangyayari. Hindi nga tayo nagtatanong. It happens to all of us. Ano bang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga ganong salitaan? Sabi niya in Matthew 12:36 and 37, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Of course, kung tayo ligtas na, hindi yun ang dahilan para tayo ay hatulan sa impyerno. Hindi yun. Pero nakakatakot isipin kung gaano karaming walang kakwenta-kwentang bagay ang mga pinagsasasabi natin at kung paano nilalait-lait natin ang ibang mga tao sa harapan ng iba na hindi natin iniisip nagagalit ang Diyos ang nakakarinig, at madalas may mga usap-usapan, bulong-bulungan kasi kadalas tinatago. Pero kapag andyan na yung taong involved, ayaw mo naman magsalita. Kanong kadalas tayo sumasali sa ganoon? Tulungan tayo ng Panginoon na suriin muna yung sarili natin bago ang iba. Napakadaling mahulog sa ganyang patibong. Kaya pansinin nyo,
Bago yung actual na pakikipaglaban ni David kay Goliath, nakipaglaban muna siya sa salita. Ang tawag ko nga dyan, word war. And this was a test of his character. Bakit? Sa mahinahinang tao, mapagsalitaan ka lang ng masakit, o feeling mo, ako yung iniinsulto ng taong to, titiklop na tayo. Masakit ayoko na. Pero tandaan niyo, kung hindi kayang labanan at i-overcome ni David ang insulto sa kanya ng kanyang sariling kapatid, paano siya mananalo sa aktual na labanan? Doon pa lang marami na bumabagsak. Tandaan niyo, sabi sa Proverbs 16:32, "He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Siyang mahupad sa pagkagalit ay maigi kaysa sa makapangyarihan." Hindi lang pinag-uusapan ng lakas. At siyang nagpupuno sa kanyang diwa ay maigi kaysa sumasakop ng isang bayan. Self-control. Gaano kahirap i-control yung sarili natin? Marami sa atin, including me, ito ang problema natin. But you know what? There's hope. Kasi sabi sa Galatians 5:22, ito daw ay bunga ng Espiritu ng Diyos. It is the fruit of the Spirit. At kung bunga ng Espiritu yan, hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo sa sarili mong lakas. Ang Diyos lang ang pwedeng magbago sa atin, mga kapatid. There is hope, but our hope is in God, hindi sa atin. Anong tugon ni David sa nangyari? Verses 29 to 30. At sinabi ni David, "Anong aking ginawa ngayon? Wala bang dahilan?" Paano bang sinasabi ni David, may malaki ba akong kasalanang ginawa at napapansin mo ko? Nagsalita lang naman ako Nagtatanong lang ako. Wala bang mabigat na dahilan para ako ay naririto? And then sabi doon, 30, "At tinalakdan niya siya at napatungo sa iba at siya'y nagsalita ng gayon ding paraan at sinugot siya uli ng bayan ng gaya ng una." Alam ni David, may mas mahalaga pa sa oras na yon kaysa makipag-away siya ng salitaan sa kanyang kapatid. He was willing to let it go. Nakikita niya, kailangan niyang magpatuloy sapagkat may mas matinding pangangailangan. Iniwanan niya ang kapatid niya at bumalik siya sa army of Israel para alamin ang mga nangyayari. Muli, mga kapatid, gaano tayo madalas nadidistract o nababaling ang atensyon natin sa mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. Diba? Madaling mag-init ang ulo natin, simpleng-simple lang. O kaya, hindi lang tayo nabate. Walang kakwenta-kwenta. At ito nagiging problema. Yung mga kapatid natin sa Panginoon, minsan akala natin kaaway natin. At nakalimutan natin ang totoong kaaway natin, ang dyablo at ang kampo ng kadiliman. Kaya hindi tayo magliwanag sa madilim na mundo. Masyado tayong involved sa napakaliliit na mga bagay, hindi naman dun sa pinaka gusto ng Diyos. Remember Ephesians 6:12? "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." Ang atin daw pakikipaglaban, hindi sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa spirito ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. At yan ang nangyayari sa mga tao na mas gusto nila sariling lakas, yung kanilang laman ang gumagana at hindi ang spirito ng Diyos ang may control. And let me add, gaano karami ng panahon at enerhiya ang sinayang natin
sa mga ganong maliliit na mga usapin, sa pagsira sa ibang tao, yung pakikipagtalo, pero hindi naman natin ginagawa ang kalooban ng Diyos, hindi tayo natututong manalangin ng masigit, hindi na tayo nagbabasa ng kanyang mga salita, wala na tayong panahon na magbahagi ng salita niya, lalo na sa mga napapahamak. Kailan yung huling panahon na inikayat natin, in-encourage natin, at pinatatag natin ang kalooban ng bawat isa sa Panginoon? Nasaan tayo doon, mga kapatid? Kaya balikan natin yung tanong, is there not a cause? Wala bang adhikain o mas matayog na dahilan na dapat gawin natin higit pa sa mga makasarili nating ambisyon at yung mga personal nating mga agenda? Wala bang dahilan o adhikain na higit pa sa maliit nating mundo at bibigyan tayo ng mas malaking pagtanaw ng Diyos? Wala bang mas malaking dahilan o adhikain na hindi lang pangsamantala dito sa mundo, kundi para sa walang hanggan? Alam niyo naman, maraming mga aktivista gusto nilang sumasama sa mga rallies, sa mga pakikipaglaban. Bakit? Pakiramdam nila, kailangan nilang ipagtanggol ang bayan. So, that's their choice. Pero ilang Kristiyano ang handang makipaglaban para sa Diyos at sa kalooban ng Diyos at sa kaharian ng Diyos. Kailan yung huling-huling pagkakataon na masyado kang namangha sa kadakilaan ng Diyos, na wala ka ng ibang maiisip na mas mahalaga pa kundi sa Diyos? Yung dami ng oras na ginugulgul mo sa kung saan-saan, biglang matutunaw dahil nakita mong ang Diyos lang talaga pala ang pinakamahalaga. At gusto mo ngayon na malaman ang kalooban ng Diyos at magpagamit sa Kanya para sa Kanyang kaluwalhatian. Naramdaman mo na ba yung bigat ng iyong kasalanan? At hindi ka na pwedeng magpatuloy sa ganong klase ng buhay na palagi ka na lang nagre-rebelde sa Diyos. Hanggang hindi ka katagpuin ng Panginoon at hanggang hindi siya nagiging hari ng iyong buhay, wala kang kapayapaan. Hanggang hindi mo siya nakakilala sa kaligtasan. Tanong, handa ka bang ibigay ang iyong buhay, ang iyong pangarap, ang iyong ambisyon, ang lahat ng mayroon ka para sa Diyos at para gamitin ka ng Diyos kung kinakailangan? Tandaan po natin, pahiram lang ng Diyos ang lahat. Pero bakit kung makakapit tayo parang atin? At parang ito na lang ang pinakamahalaga sa lahat. Kanina pinag-usapan namin the Book of Esther. Pero kung matatandaan nyo, si Esther mismo, kailangan siyang i-challenge ni Mordecai na mag-isip, bakit ka ba naging reyna sa panahong ito? Natatakot siya na humarap sa hari sapagkat hindi daw siya pinapatawag, pwede siyang mamatay. Bagamat alam niya na may banta sa buhay ng kanyang bansang Israel, kanyang mga kababayan. At ito ang mga salita sa kanya ni Mordecai. Esther chapter 4 verses 13 to 14. Na magkagayoy, pinapagbalik ng sagot sila ni Mordecai kay Esther. Huwag mong isipin sa iyong sarili na ikaw ay makakatanan sa bahay ng hari nang higit kaysa sa lahat ng mga Hudyo. Huwag mong isipin komportable ka na sa posisyon mo at hindi ka madadamay. Sapagkat kung ikaw ay lubos na tumahimik sa panahong ito, ay magtataglay nga ng katiwasayan at kaligtasan ng mga Hudyo sa ibang dako. Pwede namang magpadala ang Diyos ng ibang paraan para iligtas ang kababayan mo. Ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong magulang ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka pinasapit sa kaharian ay dahil sa bagay na ito? Who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this? Alam ng Diyos
Bakit niya itinaas si Esther sa panahon yun para maging reyna, para magkaroon ng influence, positive influence, para mailigtas ang kanyang bayan. At alam din ng Diyos, bakit tayo nabubuhay sa panahon ito, bakit tayo nasa ganitong kalagayan, bakit ka nasa posisyong ganyan, sapagkat may gusto siyang gawin. May plano siya para sa bawat isa sa atin. Ang tanong, alam mo ba yun? Malalaman lang natin kung tayo palaging lumalapit at sensitibo sa Diyos. Ako kagaya ka rin ng karamihan, sobrang abala sa lahat ng bagay, maliban na sa Diyos. Ang Diyos pa ang walang lugar. Hindi mo malalaman yan. Nung namatay ang tatay ni Joseph, natakot ang kanyang mga kapatid. Being the prime minister, lahat ng kapangyarihan nasa kanya. Takot na takot sila, sabi na baka ngayon gantihan na tayo. Pero alam niyo, maliwanag kay Joseph ang dahilan bakit siya bininta sa Egypt. Sabi niya sa Genesis chapter 50, verses 19 and 20. At sinabi niya Jose sa kanila, huwag kayong matakot sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Diyos? At tungkol sa inyo, ay inyong ipinalalagay na kasamaan laban sa akin, ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng marami. You meant it for evil, God meant it for good. Again, the sovereignty of God. Paano magtatanim ng galit at hinanakit si Jose sa kanyang mga kapatid, bagamat masama ang ginawa sa kanya, pero nakita niya plano ng Diyos lahat. Gagamitin siya ng Panginoon. Alam niyo, kaya naging handa si Joseph nung panahong kinakailangan sapagkat lahat yun naunawaan niyang plano ng Diyos. Hindi tayo magiging handa, mga kapatid, sa plano ng Diyos kung hindi tayo palaging malapit sa Diyos at hindi natin alam kung sino ang Diyos at ang kalooban ng Diyos. Mamimiss natin yung mga opportunities na binibigay ng Diyos kung palagi na lang ang tutok natin sa mga bagay na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Sino ba ang ating ultimate example? Of course, our Lord Jesus Christ. At alam naman natin, bago pa dumating ang Panginoon, Jesucristo sa lupa, may plano ng Ama para sa Kanya. At alam niya yun, maliwanag sa kanya yun. Sabi sa Luke 19:10, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Kaya lahat ng kanyang ginawa, patungo doon sa paghahanap at pagliligtas ng mga nawawala. Sabi sa Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Kaya handa siyang ibaba ang kanyang sarili para sa katubusan. Tandaan niyo, kung hindi ginawa ng Panginoon ang kalooban ng kanyang Ama, hindi siya nagpasako, wala tayong kaligtasan ngayon. At ikaw ba, nauunawaan mo ba na tanging ang kaligtasan ay nasa Panginoong Jesucristo lamang? Ano ang umahadlang sa'yo kung hindi ka pa Kristiyano para lumapit sa Panginoon at magsabing, Panginoon, ako rin. Ang dami kong kasalanan pero kailangan ko kayo, iligtas niyo po ako. Anong umahadlang sa'yo? Tandaan niyo, wala nang mas hahalaga pa sa buhay kundi yung totoong makilala mong tagapagligtas. Doon pa lang magsisimula ang kahulugan ng buhay. Now, sa mga nagsasabing Kristiyano, ano naman ang umahadlang sa atin para mas malalim nating makilala ang Diyos at malaman natin ang Kanyang kalooban para sa atin sa araw-araw, para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang kaharian. Marahil marami sa atin na kahit mga Christians, masyado na tayong nalihis sa pinakadahilan. Bakit kailangan magpakilala ang Diyos sa buhay natin? Pero kay Apostle Paul, maliwanag yun. Sabi niya sa Acts 20:24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Kahit na buhay niya, hindi pwedeng maging hadlang para matupad niya ang kalooban ng Diyos. At nagawa nga niya hanggang sa katapus-tapusan. Kilala mo bang Diyos
ng personal? Alam mo ba ang kalooban niya para sa'yo? At yun ba ang gusto mong maganap sa'yo? Hindi masasabi ni David yung mga sinabi niyang wala bang dahilan kung hindi siya sensitibo sa Diyos. Habang karamihan ng mga tao sa bansang Israel malayo sa Diyos, naramdaman niya siya ang tinatawag ng Diyos. At ang pinanghawakan niya, yung kanyang statement in 1 Samuel 17:47, "Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into your hands." Pagkatapos, sinasabi niya kay Goliath, pagkatapos na matalo kita, malalaman ng lahat, hindi ang Diyos gumagamit ng paraan ng tao, sapagkat ang labanan ay sa Panginoon. Patuloy pa ba tayong nakikipaglaban sa sarili nating paraan, mga kapatid? O nakikita natin, mas kailangan nating kilalanin ng Diyos at sumuko sa Diyos. At makita natin siya ang nakikipaglaban para sa atin. At handa tayong magpagamit sa Kanya anuman ang ibig sabihin po. My friends, naway nangungusap ang Diyos sa atin at nawa ilahapat ng Diyos sa ating puso at isip anuman ang ating kalagayan na siya ang kailangan natin. Kung yan man ay kaligtasan, kung yan man ay pagsusuko ng ating buhay, kung yan man ay pagsunod sa Kanya ng buo, ano man yan. Sana kasama ka doon sa kakausapin ng Panginoon sa umaga. Let's pray. Almighty Father, how we need you. Totoo, Panginoon, na ang inyong mga salita ay hindi walang kabuluhan sapagkat ibinigay ninyo ito sa amin sapagkat napakaraming prinsipyo na pwede naming matutunan at ito ay sumasalamin sa aming totoong kalagayan. Patawad, Panginoon, sa maraming panahon na kami po ay malayo sa inyo at mas nakikita namin ang maraming bagay higit sa inyo. Kami ay pinapangibabawan ng takot sapagkat hindi namin nakikita ang inyong kadakilaan. And yet, Lord, i-challenge po kami bilang inyong mga anak na makita na kayo ang tunay na nagbigay ng inyong buhay para sa aming katubusan, para hindi lamang namin sayangin ang aming buhay, kundi para ito ay gamitin namin para sa inyong kaluguran. Kayo po ang tumawag ng mga kaibigan namin. Alam nila sa kanilang puso, wala pa silang tunay na kaligtasan. At nawa, manikluhod sila, magmakaawa sa aming Panginoong Hesus, ang maranasan nilang kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita sa aming puso. Bigyan namin lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus.